Nahirapan po ang ilang pasahero na makasakay nga ng jeep sa unang araw po yan ng 2-day transport strike ng transport group na Manibela. Sinabi po ng ilang commuter na mas matagal ang kanilang paghihintay ng masasakyan habang nakikiisa po sa tigil pasada ang mga miyembro ng grupo. Nakatakdang maghain po ang Manibela ng petisyon sa LTFRB para sa pagtaas ng pamasahe kasabay po ng panawagan ito para sa mas mababang presyo ng langis at pagbasura sa Oil Deregulation Law. Ayon po sa Manibela, posibleng pahabain ang transport strike hanggang sa Biyernes depende sa magiging tugon ng pamahalaan sa kanilang mga kahilingan. Nababagala naman po ang isang eksperto sa usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay election lawyer attorney Romulo Macalintal, maraming oras ang nauubos sa mga issue na hindi naman mahalaga sa kaso, kaya't mabagal ang usad ng paglilitis. Giit ni Attorney Macalintal, dapat tinitingnan o kaya'y pinag-aaralan ng Senator Judges ang pre-trial brief na naisusumite ng prosekusyon at maging ng depensa. Yung ating mga senator judges, tingin ko lang with due respect to them, hindi lang masyadong tinitingnan o pinag-aaralan yung mga pre-trial briefs na isinadmit ng prosecution at saka ng defense panel. Kung sa tingin nila, yung isa o dalawang witness ay sapat na, yung ibang mga witnesses pa doon ay dapat na hindi na nila ipatawag pa. Yan nga po ang tinig ni Attorney Romulo Macalintal. Sa iba pang balita, nagpulong po sina US Secretary of State Marco Rubio at ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa palasyo. Dito po muling tiniyak ni Rubio ang matatag na ugnayan ng Amerika at ng Pilipinas. Binati rin niya ang Pilipinas sa pag-host po ng ASEAN Post-Ministerial Conference. Isa po ito sa mga dahilan ng pagbisita ni Rubio sa bansa. Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Babe Romualdez, napag-usapan po ng ng dalawang leader ang Pax Silica Framework o ito nga pong pagtatayo ng Artificial Intelligence Hub sa New Clark City sa Pampanga. Napahapyawan din daw ang issue sa pagitan po ng Pilipinas at ng China. Posible namang umabot sa 200 pamilya ng mga magbubukid ang kailangan po na mailipat ng tirahan para bigyang daan. Ito nga pong plano na Pax Silica Project sa New Clark City, dyan po sa Tarlac. Ayon kay Bases Conversion and Development Authority President and CEO Joshua Bingkang, bibigyan ng gobyerno ng tulong pinansyal at livelihood program ang mga maaapektuhan ng proyekto. Nilinaw rin po ng BCDA na Pilipinas ang tatayong lessor ng proyekto dahil Amerika ang magiging tenant, developer at locator sa proyekto. Hindi rin daw kakain ng malaking porsyento ng kuryente sa Luzon Grid ang Pax Silica dahil magkakaroon ito ng sariling power supply. So kami, ang ginagawa namin yan, we'll make sure na maging independent ito. So hindi namin kami makikipag-compete sa mga neighboring regions sa power supply. Kasi gagawa kami ng sarili naming power supply. Pangalawa, ang gagawin naming power supply ay kailangan clean and green. Kanya nga po, pumirma na kami ng kontrata sa isang Saudi Arabian firm ng 500 megawatts na solar. Ito po ay magiging embedded power plant po. Yan nga po mga kapatid ang tinig ni BCDA President and CEO Joshua Bingkang. Marami pong nagbabantay sa issue na ito ng Pax Silica mga kapatid. Kahapon po sa panayam namin ni Manong Ted, may ilang mga issues pa na hindi nasasagot at hindi malinaw. Ito pong si BCDA President Bingkang, kasama po dun yung tanong ni Manong Ted tungkol po dun sa waste disposal. Kasi nga po, aside from the AI hub, meron din pong mga ipoproseso na mineral dyan sa area na iyan na pagtatayuan po ng Pax Silica na ito. So bantayan po natin itong isyong ito mga kapatid dahil sigurado mas magiging maingay pa po ito lalo tang sinasabi nga bago matapos ang taong ito magkakaroon na ng pirmahan sa pagitan po yan ng Pilipinas at ng Amerika. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.